Mary Jane Veloso personal nang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng executive clemency. Actually, we bent lahat ng protocols na yun out of the window. Ilang protocol para sa isang detainee hindi nasunod ni Mary Jane Veloso. Plano lang po namin, basta pasayahin lang si Mary Jane, bibigyan namin yung may bibigyan namin, sila para ang balot ng mga anak, matabain at malaki nga ipinayat. Aalagaan daw ng magkapatid. Pamilya Veloso, balak puntahan si Mary Jane sa Correctional Institution for Women linggo-linggo hanggang tuluyang mapalaya. Ilang items o provision sa 2025 budget nakatakdang i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Matapos ang halos 15 taon, nakabalik na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Mahigpit ang naging seguridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at naging madamdami naman ang pagtatagpo ng pamilya Veloso. Sa ngayon, nais ng pamilya na mapasaya na lamang si Mary Jane habang patuloy nitong pinagsisilbihan ang kanyang sentensya dito sa bansa. Ito ang balita ni Benedict Samson. Maagang pumunta sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang pamilya Veloso upang salubungin at masilayan sana ang pagdating ni Mary Jane kaninang umaga. Matyaga sila naghintay sa labi ng NAIA upang masulyapan ito pagbalik sa Pilipinas. Ngunit matapos ang matagal na pag-aabang, bigo silang masilayan si Mary Jane. Mahigpit ang naging seguridad sa NAIA at kay Veloso. Agad din itong isinakay sa naghihintay na SUV para dalhin sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City para sa booking process. Sa CIW na nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na magkita. Unang nabigyan ng pagkakataon na makalapit kay Mary Jane ang dalawa nitong anak. Bakas sa kanila ang pananabik sa isa't isa. Yakap hatalik kaagad ang ibinigay ng dalawang anak nito na sina Daniel at Mark Darren Veloso. Ayon sa nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, nais nilang masulit ang mga nawalang sandali. Paglalabing 5 taon din nawalay si Mary Jane sa kanyang pamilya matapos makulong sa Indonesia at malagay sa death row. Taong 2010, hinatulan ng parusang kamatayan si Veloso dahil sa kasong drug trafficking matapos makunan ng illegal na droga ang bagahe nito paglapag sa paliparan sa Indonesia. Sa pakiusap ng pamahalaan ng Pilipinas ay pinaglaban ang pagpapatupad ng parusa dito hanggang sa napababa ito sa habang buhay na pagkakabilanggo. Umayag na rin ang pamahalaan ng Indonesia na dito na sa bansa pagsilbihan ni Mary Jane ang kanyang sentensya. At ngayong nakauwi na ito sa bansa, nais siyang mapasaya ng kanyang mga kaanak. Plano lang po namin, basta pasayahin lang si Mary Jane, bibigyan namin yung may bibigyan namin, sila para ang balot ng mga anak, matabain at malaki nga ipinayat. Aalagaan daw ng magkapatid. Sa reunion ng mag-anak, muli nilang ipinanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng clemency. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa bansa namin. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Ang pakiusap ko sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Masasabi ko lang po kay Pangulong Bongbong Marcos, sana po matulungan niya po yung mama ko na mabigyan po agad ng clemency dahil po sa kanya po nakadepende po kung bibigyan niya po agad ng clemency yung magulang ko o hindi po. Kaya po sana po maisip po niya yung kalagayan namin na sobrang hirap po talaga. 14 years po, 1 taon at 4 na buwan po ako nung nakulong yung nanay ko kaya po napakahirap po. Hala naman pong kasalanan yung nanay ko, dapat po bigyan na po agad ng clemency. Ating malapang
Pangulo. Sana maawa naman na siya. Magulang din siyang katulad ko. Maintindihan niya ako na sana naman ibigay na niya yung pardon, clemency kay Mary Jane. Matapos ngayong halos 15 taon ay nagkita-kita na yung pamilya ni Mary Jane Veloso na kinabibilangan ng kanyang tatay, nanay, 2 anak at 4 na kapatid. Bukod sa hiling na clemency, isa sa pakiusap ng kapatid ni Mary Jane na wag sanang makahalubilo nito yung naturang recruiter. Hindi po namin kasi totoo lang po, kahit kung hindi po umuwi si Mary Jane, ayaw po talaga namin makasama yung recruiter eh. Kasi po yung recruiter na yun, ayaw namin naman sa sumariwa sa alaala ni Mary Jane. Lahat ng nagdaan, nandito po pala yung recruiter. Kaya hinihiling po namin na sana po, hanggat nandito siya, wag naman po silang pagtagpuin. Tiniyak naman ang Bureau of Correction na papayagan nila ang pagdalaw kay Mary Jane tuwing weekend. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging mahigpit ang seguridad sa pagdating ni Mary Jane Veloso sa bansa galing Indonesia. Kahit mga kaanak ay hindi nakalapit dito paglapag sa paliparan kaninang umaga. Pero ayon sa Department of Justice, pagdating sa Correctional Institution for Women o CIW, hindi pa rin nasunod ang ibang protocols sa paglilipat ng isang person deprived of liberty o PDL na gaya ni Mary Jane. Bawal pa rin sanang makasalamuha ng pamilya si Mary Jane, pero pinayagan na rin ang pamilya na makayakap at makausap ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We bent lahat ng protocols na yun out of the window eh. Hindi nasunod ang protocol sa paglipat ng isang persons deprived of liberty sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso ngayong araw sa bansa. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez, dapat sasailalim muna sa 5 araw na quarantine ang isang PDL bago makasalamuha ang kanyang pamilya. Maging ang pagdalaw sa mga bilanggo ay may oras din at limitado lamang ang bilang ng mga pamilya na maaaring dumalaw. Ngunit dahil sa humanitarian reasons, hindi na nagawa ang protocol na ito. Kasi normally 1-2 lang dapat ang bisita. At hindi nga bisita ngayong oras na to eh. Pero pinagbibigyan dahil nga we don't want to be seen as insensitive or against yung alam mo na, eh kung po pwede nga lang akapin natin lahat-lahat, but you know, hindi kailangan nating pangunahan yung seguridad, yung health issues niya kasi nagsusuka siya kanina. Walang special treatment at ituturing na regular na PDL si Mary Jane na nasa kustudiya na ngayon ng Bureau of Correction. Gaya ng ordinaryong bilanggo, sumailalim ito sa booking procedure gaya ng pagkuha ng mugshot, pagkuha ng fingerprint at medical exam. Makakamit din ito ang mga pribilehiyong ipinagkakaloob sa mga PDL gaya ng pagkakaroon ng posibleng makakuha ng parol, Good Conduct Time Allowance o GCTA at iba pa. Pagkalipat na pagkalipat, siya ay subjected na at itatrato siya bilang ordinary person deprived of liberty dito sa Pilipinas ayon sa ating batas, ayon sa ating regulasyon at ating patakaran. Ayon sa DOJ, hindi ordinaryong overseas Filipino worker si Veloso dahil ito ay nakonvict ng pamahalaan ng Indonesia. Ayon sa DOJ, iginagalang nila ang kagustuhan ng Indonesia na irespeto ang kanilang desisyon sa pag-convict kay Veloso. It is a transfer of a sentenced person from Indonesia to us. This is not an ordinary homecoming of an OFW. She was an OFW. Unfortunately, she was convicted by the proper courts of Indonesia, and based on the agreement that we signed with Indonesia, we have to respect their decision. And that is the essence actually of that agreement. Samantala, pinawi ng DOJ at Bucor ang pangamba ng pamilya ni Mary Jane na baka posibleng magkita sina Mary Jane at ang kanyang recruiter na nakakulong na sa CIW. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mismong si Mary Jane Veloso ang umaapela sa Pangulo
na mabigyan siya ng executive clemency. Ngayon nakabalik na siya ng Pilipinas. Ayon naman sa Department of Justice at Bureau of Corrections. Kabilang sa pinag-aaralan ay kung pagkakaluban ito ng Good Conduct Time Allowance o GCTA upang mabawasan ang sentensyang bubunuin niya sa bilangguan. Ito ang balita ni Dante Amento. Executive clemency o pagpapatawad ng Pangulo ang sigaw ng mga anak, magulang at kaanak ni Mary Jane Veloso. Matapos ang mahigit 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia, ay nakabalik na rin siya sa bansa kaninang umaga. Idiniretso ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ayon kay Mary Jane, masaya siya dahil nakauwi na siya sa bansa. Panawagan ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana gaya ng inaasam-asam ng kanyang mga mahal sa buhay ay mapagkakalooban siya ng executive clemency. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa bansa namin. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Ang pakiusap mo sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Ayon naman kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Raul Vasquez, bagamat pinag-uusapan ang executive clemency, binigyang diin ito na prerogative o nasa sariling pagpapasya ito ng Pangulo. He can dispense of that, he can execute that, he can exercise that absolutely, and in fact that is even without beyond the question of judicial authorities. Kasi nga discretionary talaga yan. Kabilang din sa pinag-iisipan ay kung bibigyan ito ng Good Conduct Time Allowance o GCTA at maging kwalipikado sa parole. Kapag nagpakita ng mabuting pag-uugali sa loob ng panahon ng pagkakakulong, ay mababawasan ang sentensya nito o ang tinatawag na commutation of sentence. Titingnan din kung pwedeng masaklaw ng GCTA ang pagsisilbi niya ng sentensya sa Indonesia. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Matapos nga yung booking process na isinagawa kay Mary Jane, kasama na yung pagkuha sa kanya ng fingerprint dahil proseso yan sa isang newly committed na PDL dahil siya ay convicted nga dyan sa Indonesia. Pagkatapos yan ay mananatili siya dyan sa selda na yan, quarantine room, kung saan una ay 55 days yung mag-undergo siya ng medical evaluation. Yun namang 5 araw ay quarantine period. At ang lugar na yan, dyan din nakakulong yung Lucky South 99 Pogo representative na si Cassandra Leong na pinakawalan na rin matapos ngang i-lift yung kanyang contempt order. Pagkatapos nito ay ililipat anya siya sa maximum security compound dahil nahatulan ito sa mabigat na krimen. Tiniyak naman ng DOJ at Bucor ang kaligtasan nito na maaaring balikan siya ng mga miyembro ng sindikato ng drug trafficking. Yun din ang instruction namin kay DG Katapang. Pag nandito siya, extra careful tayo sa pagbigay ng security. Pero nilinaw ng DOJ na hindi kwalipikado si Veloso na ilagay sa Witness Protection Program sapagkat siya ay convicted o nahatulan. Si Veloso ay naasahang maging testigo sa kasong illegal recruitment at human trafficking laban sa kanyang recruiter. Meron na siyang earlier judgment and we have to honor that judgment of conviction pursuant to the agreement with Indonesia. It's an international agreement. Nagpasalamat ang pamahalaan sa Indonesia dahil wala itong ibinigay na kondisyon sa pagpayag na ilipat na ang kustudiya kay Veloso sa Philippine government. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamahalaan ng Indonesia sa lahat ng mga tumulong para mailipat at maiuwi ng Pilipinas ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Sa isang pahayag, tiniyak ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ni Mary Jane. Gaya rin ng kung paano ito inalagaan ng ating mga counterparts sa Indonesia sa loob ng mahabang panahon. Welcome para sa Pangulo ang naging mabilis
at maayos na paglilipat kay Mary Jane na naging posible dahil sa anyay kooperasyon at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at pamahalaan ng Indonesia. Itinuturing na positive development ng Department of Foreign Affairs sa bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapabalik sa bansa kay Mary Jane Veloso. Sa inilabas na pahayag ni Secretary Enrique Manalo, nagpasalamat siya sa pamahalaan ng Indonesia sa kanilang humanitarian action na nagresulta ng pagpapauwi sa Filipina death row sa inmate. Nagpasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pag-aproba sa mga rekomendasyon kaugnay sa pagpapauwi kay Veloso. Nagpakita rin siya ng appreciation sa Department of Justice na nakipagtulungan sa DFA sa buong proseso ng turnover. Ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdasa ng paglagda sa 2025 General Appropriations Bill sa Biyernes. Ayon sa Malacanang, mayroong mga provision dito ang planong i-veto ng Pangulo. Naunawaan naman ng mga mababatas ang hakbang na ito, ngunit umaasa silang maaprubahan at aabot ito bago matapos ang taon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi matutuloy ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Bill sa Biyernes, December 20. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagpapaliban ay upang bigyan daan ang mas mahaba pang oras para sa pag-review sa panukalang magdedetermina sa direksyon ng bansa sa susunod na taon. Pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos ang pag-a-assess sa nilalaman ng panukalang budget at kinukonsulta ang mga namumuno sa kada departamento. Ayon kay E.S. Bersamin, bagaman hindi pa maaanunsyo kung kailan ang signing ng budget, kanyang kinukumpirma na may ilang provision o item na mabivito o hindi aaprubahan ni PBBM alang-alang sa interes ng publiko at pagsunod sa mga batas. Para sa ilang senador, ang pagkakaantala ng paglagda sa 2025 na panukalang budget ay nagpapakita ng kahalagahan ng checks and balances sa legislative process. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na ito ay sumasalamin sa constitutional prerogatives ng executive branch na kinabibilangan ng pagsusuri at paggawa ng line item veto. Inilarawan naman ito ni Senator Grace Poe bilang hallmark of a healthy democracy. Anya, kailangan nilang suportahan ang checks and balances ng budgetary process. Naniniwala din siya na binibigyan ang Pangulo ng pinakamahusay na payo ng kanyang economic managers. Samantala, nirerespeto rin ng mga mambabatas sa Kamara ang desisyong ito ng Pangulo. Me personally, I will respect the decision, the wisdom of the office of the President, considering that there's a need to really review the final version of the budget. Sa huli, nananatili silang tiwala na lalagdaan ni PBBM ang budget bago matapos ang taon upang maiwasan ang isang reenacted budget scenario. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susuportahan ng Kamara kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang kinaltas na pondo para sa 2025 ng Department of Education o DepEd. Umaasa lamang ang mga mambabatas na pipirmahan ng Presidente ang panukalang pambansang pondo bago matapos ang taon. Ito ang balita ni Rosa Licos. I am confident that the General Appropriations Bill will be signed before the year ends. Hindi lilipas ang taong 2024 nang hindi nalalagdaan ang 2025 General Appropriations Bill ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang paniniwala ni House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, na miyembro ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng pinal na bersyon ng proposed 2025 national budget. Sakali ring ibalik ang tinanggal na pondo sa Department of Education o DepEd para sa susunod na taon, suportado ito ng kongresista. Nasa 11.5 billion pesos ang nabawas sa 2025 budget ng DepEd, kabilang na ang 10 bilyong pisong nakalaan para sa computerization program. If
the veto will restore the budget of DepEd, we will support that. Hindi na namin i-override yung veto power po ng Presidente. I'm sure Congress and the President are one in providing a budget that will not only address the needs of Filipinos, but also satisfy the need to ensure efficiency in public service and public spending. I think that Congress, I don't think, will even question yung veto power ng ating Pangulo. And they will just look into the specific items that the President wants reviewed. We can work on things, and we can work for the improvement of our national budget. Una nang ipinahayag ng Pangulo na hinahanapan ng paraan ng administrasyong maibalik ang tinapyas na 10 billion pesos sa computerization program ng DepEd para sa taong 2025. Bagaman may overriding power ang Kongreso sa veto power ni President Marcos sa pambansang budget, iginiit ng mga kongresista na susuportahan nila ang magiging desisyon nito. I don't think na darating ko tayo doon sa punto na i-override natin yung veto power ng ating pong Presidente. Naniniwala rin ng mga kongresista na hindi i-veto ng Pangulo ang pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang ilang miyembro ng gabinete para sa gagawing review sa 2025 proposed budget. Sa larawang mula sa Presidential Communications Office o PCO, makikita na kasama ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DPWH Secretary Manuel Bonoan, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman at NEDA Chief Secretary Arsenio Balisacan. Wala pang ibinibigay na timeline ang Malacanang kung kailan matatapos ang pagsusuri sa 2025 budget. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihatid ng ating global correspondent na si Jovic Vermas mula sa London. Dumarami na ang mga nananawagan ng pagbibitiw ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Bunsod ito ng umunoy kawalan nito ng aksyon laban sa banta ni incoming US President Donald Trump na magdagdag ng taripa sa mga Canadian export patungong US. Ito ang balita ni Noel Poliarco. This Prime Minister cannot go on like this. The Prime Minister must leave this job. Lalong lumalakas ngayon ang mga panawagan para sa pagbibitiw ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kasunod ito ng pagbaba sa pwesto ni Deputy Prime Minister at Finance Minister na si Chrystia Freeland. Ayon kay Conservative leader Pierre Poilievre, tila nagpapabaya na ito sa kanyang tungkulin. Housing costs have doubled. Food bank use has doubled. The debt has doubled. Gun crime has doubled. And now we face troubling tariff threats from a president who can see weakness coming from a mile away. Sa pahayag naman sa social media platform na X, sinabi ni former Deputy Prime Minister Freeland, hindi sila nagkakasundo ni Trudeau kung saan dapat harapin ang banta ng tariff war mula kay US President-elect Donald Trump. Para kay Freeland, dapat ihanda ng Canada ang fiscal reserves nito laban sa US at iwasan ang mga pagdagdag sa mga social services. Opisyal na ring naglabas ng pahayag ang New Democratic Party na layong pababain sa posisyon si Trudeau. Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. And for that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. Nagbabanta ng 25% tariff si Trump laban sa lahat ng imported goods mula Canada. Isang hamon na ayon kay Freeland ay dapat seryosohin ng Canada. Sa kanyang post sa social media X, tila sumunod ang Canadian leader sa demand ng incoming US leader patungkol sa paghihigpit sa Canada-US border. Ayon kay Trudeau, palalakasin nito ang law enforcement at security sa southern border ng Canada sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga tauhan, kabilang na ang helicopter patrols.
Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang rescue operation sa Vanuatu matapos ang malakas na lindol na tumama sa Port Vila kahapon, December 17. 14 na tao ang nasawi at nag-iwan ng mahigit sa 200 sugatan na ginagamot na sa mga ospital. Nagpatuloy ang mga aftershocks kabilang ang magnitude 6.1. Nagpadala ang Australia ng mga military planes para sa search and rescue operations at medical assistance. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan. Nagpadala ng 120 toneladang pagkain ng France sa Mayotte matapos tamaan ng Cyclone Chido. Nakaranas ng matinding pagkawasak ang Mayotte at kasalukuyang nahaharap sa panganib ng gutom at sakit. Isinailalim din ang isla sa curfew dahil sa ulat ng looting at kaguluhan matapos ang bagyo. Nanatili sa 4% ang karaniwang itinaas ng sahod sa United Kingdom mula Setyembre hanggang Nobyembre, ayon sa survey. Pinagtibay ng official data ang mga senyales ng mataas na pressure sa pasahod kahit na may inaasahang desisyon ang Bank of England ukol sa interest rates ngayong Desyembre. Gayunpaman, inaasahan ng mga ekonomista na hindi gagalaw ang interest rates ngayong linggo. Ayon sa survey, halos 40% ng mga kumpanya ang magbabawas ng budget para sa sahod bilang tugon sa mas mataas na Social Security contributions. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. 5 kasunduan na may kaugnayan sa transportasyon ang nilagdaan sa Malacanang at kabilang narito ang privatization ng Bohol Panglao International Airport. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang may tutulong na mga proyektong ito upang mapataas ang economic activity ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. This means we can provide seamless travel to a lot of tourists, which translates to more jobs for Boholanos, especially in the hotel and restaurant industries. Target ng Department of Transportation na gawing world-class na paliparan ng Bohol Panglao International Airport. Kasunod dito ng concession agreement signing para sa pagsasaayos ng pasilidad at operasyon ng paliparan. Nakapaloob sa kontratang ito ang konstruksyon ng bagong passenger terminal building, iba pang pasilidad at paglalagay ng modern aviation equipment. Ayon kay Pangulong Marcos, ang privatization ng Bohol Panglao International Airport ay magre-resulta na mas maraming trabaho at paglakas ng turismo. Ang New Dumaguete at Siargao Regional Airports Transaction Advisory Services Agreement ay kabilang rin sa mga pinirmahang kontrata. Inaasahan ring magbibigay ito ng maraming oportunidad sa probinsya sa oras na maipatupad ang proyekto. The new Dumaguete Airport will create more opportunities for students, for workers and businesses, while the new Siargao Airport will help support tourism and trade. Kabilang rin sa pinasok na kasunduan ng pamahalaan ng Civil Works Contract Package para sa New Cebu International Container Port Project. Layo ng proyekto na itaas naman ang operational capacity ng pangunahing cargo gateway sa Central Visayas Region. Nilagdaan rin ng Transportation Department ang Cebu Bus Rapid Transit Transaction Advisory Services Agreement. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito isang simpleng proyekto, kundi ito ay simbolo o kumakatawan sa pagnanasa ng bawat isa na maging maayos ang sistema ng transportasyon sa bansa. These projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream of more comfortable travel, better opportunities, and a clearer path towards their goals and dreams. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa 51% na ang natatapos sa rail line
ng North-South Commuter Railway Project o NSCR batay sa pinakahuling ulat ng Philippine National Railways. Ayon sa PNR, hanggang ngayon ay may issue pa rin sa right-of-way dahil sa mga informal settlers na kailangan pang hanapan ng malilipatan ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. A lot of right-of-way issues mainly involves informal settlers that are need to be relocated. Some also includes land acquisition and utility relocations. Unti-unti nang nabubuo ang mga linya ng tren at mga terminal ng North-South Commuter Railway Project o NSCR. Sa report ng Philippine National Railways, sinabi ni PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda na nasa 51% na ang natatapos sa rail line ng proyekto. Habang ang construction progress naman ay nasa 23% as of October ngayong taon. Sa 2027 o 2028, target na magkaroon ng partial operation mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Valenzuela City. Gayunman ayon sa PNR, problema pa rin hanggang ngayon ang right-of-way sa ilang bahagi papuntang Calamba, Laguna. Meron pa ring mga informal settler ang hinahanapan ng mapaglilipatan ng gobyerno. Before you get the entire area for start studying the land and also start building, kailangan mailipat mo muna yung mga informal settlers. So, and when you have to move them, there should be available already relocation sites. Samantala iniulat naman ng PNR na sa susunod na taon, target na nilang masimulan ang pre-implementation ng NSCR Laguna Lake Solar Power Plant. Ito yung mga solar power plant na planong itayo sa Laguna Lake at pagkukuhanan ng supply ng enerhiya na magpapatakbo sa NSCR. Meron ng ginawang pagpaplano dito ang Department of Transportation o DOTR at Asian Development Bank o ADB. Planong mailagay ang mga planta sa Cabuyao, San Antonio, Santa Cruz, San Juan, Malaya, Sucat at Santa Cruz West. The aim or objective of this project is actually to provide green solutions of power being utilized by the railway line. Ang konstruksyon ng NSCR project ay sinimulan pa noong 2019. Ito yung 147-kilometer railway project ng gobyerno na magdurugtong mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, formal nang inirekomenda ng House Quadruple Committee ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Ito matapos ang 13 pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Magsasagawa ng soil testing ang lokal na pamahalaan ng Bagos City upang masuri kung maaari pang taniman ang lupa matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Samantalang umiiral na ang price freeze sa ilang lugar sa Negros Occidental dahil sa state of calamity. Ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Lalaine, ano ba yung mangyayari sa mga tanim kung matagal nang mababalot ng volcanic ash? Bernard, ayon sa Department of Agriculture ng Bagos City, kapag matagal na nakababad itong abo o volcanic ash sa mga lupa ay maaaring maging acidic ito, at ayon nga sa DA ay hindi na ito maaari pang taniman maliban na isailalim muli sa rehabilitasyon. Ang pwedeng gawin dyan ay lalagyan ng mga organic fertilizer para pwedeng muling taniman. Nagsimula ng kumuha ng mga sample ng lupa ang Bagos City Agriculture Office upang isailalim sa soil testing at malaman kung maaari pa itong taniman o hindi na ito fertile.
makandak kita soil testing para at least mabalaan tagid kung ano sang duta bala status siya, anong kailangan nanon yung fertilizer para at least tagid mabalaan tagid kung anong pwede ta ma-intervene sa mga farmers naton. Kung fertile pang duta or hindi na. Sa ulat ng City Agriculture Office, aabot sa 90 hectares na palayan ang napinsala ng pagsabog o nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Bukod sa palay, napinsala rin ang mga puno ng kape, luya, saging, mais at palay. Bali gakasunog man burning effect gid sa aton mga pananom no, ang asphalt gakasunog ang humay, ang iyang panicles nagabulit gid sang abo, sang asphalt, ang saging naton gakalalungi ang dahon, and the same time sa mga vegetables naton sunog gid sa mga kapayas, ang mga humok nga mga ulutanon naton sunog gid siya. Dagdag pa ng opisyal, kapag tumagal ang abo sa dahon ng mga pananim ay mamamatay ito dahil sa acidic. Hindi na rin anya ligtas kainin ng mga gulay at pananim na may mga abo. Kasama sa mga apektado ng ashfall ang barangay Mailom, Ilihan at Binubuhan. Nakatakdang magbigay ng organic fertilizer, binhi at seedlings and DA sakaling magsisimula ng rehabilitation efforts. Samantala, makapal pa rin ang abo sa mga gilid ng kalsada at bubong sa barangay Ilihan, Bagos City. Mayroon pa rin volcanic smog sa paligid. Samantala, simula kahapon na epektibo na ang price freeze sa buong probinsya ng Negros Occidental. Ito ay kasunod sa pagsasailalim sa Negros Occidental sa state of calamity dahil sa epekto ng pagsabog. Tatagal ang price freeze sa loob ng 60 araw hanggang February 11, 2025. Sa ilalim ng price freeze, naka-frozen ng mga basic necessities tulad ng sardinas, kape, sabon, tinapay, water bottles, instant noodles at bigas pa. Sa ayon, Bernard, ay nag-deploy na ng monitoring team ang Department of Trade and Industry Negros Occidental para mag-monitor sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa probinsya. And muna ating balita mula rito sa La Carlota City, Bernard. Yes, Lalaine, sa ngayon, kumusta naman ang kalidad ng hangin dyan, particular dyan sa kinaroroonan mo sa La Carlota City? Bernard, last few days naglabas ng air quality monitoring ang Department of Environment Natural Resources at sa ngayon ay fair to good ang quality ng hangin maging sa mga lugar na pasok doon sa 6-kilometer danger zone. May mga ilang lugar doon na ligtas pa rin ang hangin, no? So sa ngayon, Bernard, ay okay pa. Kumbaga, fair to good ang quality ng hangin dito sa aking kinaroroonan at maging sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa La Carlota City. Nag-inspeksyon ang Philippine National Police kasama ang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nais nilang masiguro na legal ang mga paputok na ibinebenta para sa kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We have to ensure na yung lahat na binibenta, lahat na binamanufacture ng mga paputok, mga pyrotechnics, ay sumusunod sa ating batas. Ilang araw bago ang holiday break, nagsagawa na ng inspeksyon ang Philippine National Police kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nais nilang masiguro na legal ang mga paputok na ibinibenta sa lugar at walang halong imported. We will confiscate po. Meron na po kami listahan, alam po ng mga pulis natin yan. When we inspect, kasi yun po yung nagsisimula ng sunog eh. Alam nyo, di ng disgrasya ang problema natin. Pati sunog. Kami po nasusunog pagka January. Yung mga illegal na yan. Then we'll make sure na hindi po yan. We will order our policemen to confiscate po. Yun po yung talagang gagawin po natin. Makakaasa po kayo dyan. Nanawagan din ang Civil Security Group na iwasan ang pagbili sa online, lalo na kung hindi siguradong dumaan sa inspeksyon at quality control. Online selling is prohibited under the law with regards to this firecracker. Very clear na hindi natin ma-ensure yung safety and yung standard ng binebenta online. So, hindi natin makita kung saan ito nagmula.
hindi natin makikita kung ito ay standard ba na required saldo natin. Kasama sa mga paputok na ipinagbabawal ay ang mga overweight na may mahigit sa 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosives. Sobrang laki o oversized na mga paputok. May fuse o mitya na sobrang liit na nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago maubos. Ang imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Halimbawa ng mga paputok na ipinagbabawal ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke and Can, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Goodbye Napoles, Hello Columbia, Goodbye Dilima, Super Yolanda, King Kong, Goodbye Bading, Kabasi at Hamas. Bawal din ang Watusi kahit na maliit lamang ito. Sinabi pa ng CSG na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Shopee at Lazada para hindi payagan ang pagbebenta ng paputok online. Bawal din aniya itong basta i-transport ng mga ride-hailing apps. Ang sinasabi lang natin dito, yung mga nagtatransport through Grab, Shopee, Lazada na illegal. Bawal talaga yon. They need to have permit to transport. Next, bawal talagang bumili sa online dahil hindi natin alam ang standard o kung saan ito ginawa. Paalala ng DTI sa mga mamimili, malalaman kung legal ba ang paputok na inyong bibilhin kung ito ay mayroong pangalan at address ng manufacturer. Kung papaano ba gamitin ang bibilhin yung paputok at ang importante, yung tinatawag na Product Standard o PS Mark License. Ang mga manufacturer, umaangal na din laban sa mga imported na paputok na ibinibenta online. Bumaba rin kasi ang bentahan ng paputok ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Nadadamay din aniya ang mga tindera ng mga legal na paputok kapag mayroong mga nadidisgrasya dulot ng paggamit ng mga substandard na firecrackers at pyrotechnic. Pag may nasasaktan sa mga illegal na paputok, ay ang binabalikan po yung legal industry ng fireworks. So kami naman po ay nananawagan lagi sa PNP at kami naman po ay napangakuan na they will go after all these people na nagtitinda po ng mga pinagbabawal online. Makikita natin minsan sa TikTok or Facebook lang, lantarang ibinebenta yung mga oversized na firecrackers. Panawagan ng opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan, suportahan ang mga legal at lehitimong tindera ng paputok sa kanilang lugar, subalit mag-ingat pa rin sa paggamit nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang tigil putukang ipatutupad ang pamahalaan sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front. Ito ang pinahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro matapos na magsabi ang CPP-NPA-NDF na hindi ito magdedeklara ng holiday truce. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang ceasefire ay huling hakbang ng isang makaluma o Jurassic na grupo upang maging relevant pa rin sa kasalukuyang sistema ng politika. Tinitingnan ng ilang senador ang pagkakaroon ng Oversight Committee hearing para malaman kung ano ang kailangang gawin para mas maging epektibo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa bansa. Sa pagdinig ngayong araw sa Senado, binigyang diin ng mga senador ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ba't kailangan tipirin? Di ba? Di ba dapat from the onset, Mr. Chair, kung alam nyo naman naririnig na ganun, ang laki ng billing ng ating mga kababayan, tapos bakit kailangan natin tipirin? Tama si Senator Bongo, hindi tayo private corporation na kinakailangan malaki ang profits, malaki ang margin, malaki ang excess funds at the end of the year.
Muling kinwestiyon ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw sa Senado ang mabagal na paggamit ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa mga senador, tila hindi nagagamit ang pondo ng PhilHealth para sa taong bayan. Kinwestiyon ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito kung bakit maliit lang ang sinasagot ng PhilHealth pagdating sa hospital expenses. Binigyang diin niya na ang target ng pamahalaan ay mapababa dapat ang out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Ngunit kung milyon-milyon ang bill ng mga ito at nasa 1,000 piso lang ang sinasagot ng pambansang health insurer, ay parang wala rin itong naitulong sa kanila. Ngunit paliwanag ng PhilHealth, ang out-of-pocket expenses ng mga pasyente ay dahil sa unregulated hospital charges at professional fees na kasama sa bill. What really drives the payment or the out-of-pocket payment of the patient, among other reasons, is the unregulated hospital charges and professional fees. That's why on our side, on PhilHealth side, the drive right now is to come up with policies that implement no co-payment as well as fixed co-payment. If we fix the co-payment, Mr. Chairperson, honorable members of the committee, the out-of-pocket, if any of the patient, out-of-pocket payment is predictable on their part. They can expect it even before they're already admitted. Sa kabila nito, muling pinaalala pa ni Senator Christopher Bongo, ang chairperson ng Committee on Health and Demography, kailangan gamitin ng PhilHealth ang kanilang pondo dahil araw-araw ay marami ang nangangailangan ng tulong medikal. Dapat aniyang makarating ang bansa sa puntong hindi na matatakot ang bawat pasyente na maospital dahil sa nagbabadyang malaking gastusin. Ang PhilHealth hindi po negosyo yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Nandiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Sinabi rin ng senador na kung maaga sanang tinaasan ng PhilHealth ang case rate, maging ang benefit packages ng kanilang mga miyembro ay hindi ganoon kalaki ang magiging excess o sobrang pondo nila ngayong taon. Masyadong umaasa yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na tuloy sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, hindi po, ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Dapat po, please spend and expand programs para sa social health expenditures natin. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures para hindi na sila masyadong umasa sa MAIFIP, dito sa tulong ng iba't ibang ahensya. Bigyang diin din ni Senator Go na dapat planuhin ng PhilHealth ang paggamit ng kanilang pondo lalo sa mahihirap at kapos na Pilipino. Malaking tulong aniya ito kung malaki ang nako-cover ng PhilHealth sa kanilang hospital bill o expenses. Planuhin ninyo sa susunod na taon na in compliance with the law, simple, common sense lang po yan, sir. Planuhin ninyo in compliance with the law na meron kayong reserve fund, tas ito, gamitin nyo sa mga mahirap. Mas malaking tulong pa yon sa mga pasyente na hindi na nila kailangan magmamakaawa sa DOH, DSWD, PCSO dahil malaki na ang coverage ng PhilHealth. Bilang health insurer ng bansa ayon sa mga senador, dapat gamitin ng PhilHealth ang kanilang pondo ng tama at siguruhing maging kampante ang mga kababayan nating magpa-ospital na hindi na nila kailangan pang lumapit sa ibang ahensya o mga politiko. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umatras na ang Tinggog Party List Group sa kasunduan hinggil sa Rural Financing Health Development Program. Ito ang pinahayag ni Development Bank of the Philippines Senior Vice President Caroline Olfindo sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ngayong Miyerkules matapos tanungin ni Committee Chairperson Senator Bongo hinggil dito.
with regards to this MOA that we signed recently, the Tingog party list decided to step back from this MOA, and therefore this MOA is now void. But we will still partner with PhilHealth on a bilateral basis to continue our programs. Kinimpirma naman ito ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Gayunpaman, tiniyak ng opisyal na magtutuloy-tuloy ang programa kahit wala na ang naturang party list group sa kasunduan. Congressman Jude Asidre wrote me a letter last night that yung sinabi po ni Ma'am, no, because they decided to step back lang just to clear the air and to avoid all of these issues. No? And kami po, like Ma'am mentioned, no, we will still pursue or continue, no, even without Tingog party list. Nagpatupad ng mas mahigpit na security protocols ang Office of the Sergeant at Arms kasunod ng banta sa Senado kahapon. Sa isang text message, sinabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., bagamat posibleng nanloloko o prankster ito, minabuti nilang magdagdag ng pag-iingat upang makatiyak. Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, hindi naman nila ito itinuturing na kapanipaniwala at seryosong banta, ngunit nagsasagawa ng mga kinakailangang pag-iingat. Dagdag kaalaman po, madalas hubang sumasakit ang mga mata nyo dahil kaka-computer, kaka-cellphone. Alam nyo, simple lang po ang solusyon dyan. Ang sabi ng mga eksperto, tumingin ka sa kulay berde. Kapag lagi ka nakatutok sa screen, napapansin mo na tila mabilis mapagod ang mata natin o sumasakit ang ulo. Normal lang yan. Ang tawag po dyan ay digital eye strain o computer vision syndrome na nangyayari kapag matagal kang nakatingin sa screen. Pero alam mo ba, may simpleng solusyon po dyan. Tumingin ka sa kulay berde. Scientifically speaking, ang ating mga mata ay pinaka-sensitive at pinaka-relax kapag tumitingin sa berdeng kulay. Bakit? Dahil ang berde ang nasa gitna ng visible light spectrum. Kaya't hindi kailangan ng ating mga mata na mag-adjust ng husto para makita ito. Natural na nagre-relax ang eye muscles kapag tumitingin sa berde. Bukod sa relief ng mata, kapag huminga ka ng sariwang hangin habang tumitingin sa berde, nakakatulong din ito sa pagpapakalma ng isip at katawan. Kaya kapag pagod na ang mata, bitawan mo na yung screen, tumingin sa paligid at magpahinga kasama ang kalikasan. Kaya po, sa susunod na mapapagod o sumasakit po ang inyong mata, tumingin ka lang sa kalikasan. Makikita mo, may benepisyo na makukuha ang ating mga paningin sa simpleng pagtingin sa mga kulay berde. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Danilo Minga, Alan Drueco, Matias Dumaog, Sherwin De Castro, Teodora Ortiz, Kuya Nick TV Official. At nais din naming batiin ng isang maligayang kaarawan ang isa sa ating regular viewers na si Geoffrey Pasis mula sa Alaska, USA. Ang pagbati po ay mula sa UNTV News and Rescue at kay June Soriao.
Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 17 hanggang 18 na nagsasabi, "Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao." At yan ang gigabuhan ng ating balitaan ngayong gabi. Amin nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.